Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, dedicated na OFW immigration area para sa mga paalis na OFW bukas na. Overseas Filipino workers hindi na kailangang pumila sa regular na immigration counters. Philippine humanitarian team na tumulong sa search and rescue sa Myanmar nakabalik na sa bansa matapos ang 2 linggo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hiniling sa mga Pilipino na alalahanin ang mga paghihirap ni Hesukristo. Hinimok din ang mga kababayan na gayahin ang pagiging matatag ni Jesus sa gitna ng pagsubok. Mga biyahero ngayong Semana Santa nagsimula ng dumagsa sa mga terminal. Mga ahensya ng pamahalaan magiging mahigpit sa pagmamonitor sa mga babiyahing sasakyang pandagat ngayong Holy Week. At mga Pinoy sa New Zealand kabilang sa nangungunang bumoto sa pag-aarangkada ng overseas voting ng COMELEC. Sa detalye ng mga balita, bukas na ang dedicated OFW immigration area sa NAIA Terminal 3. Dahil dito, hindi na kailangan pang pumila ng mahaba na mga OFW. Plano rin ang bagong operator ng Ninoy Aquino International Airport na maglagay ng rest area o pahingahan para sa mga overseas Filipino workers na may mahabang oras na layover kasama sa rest area, ang mga kama, upuan na pangmasahe at shower rooms. Maaring manatili sa lugar ang mga OFW sa loob ng din sa itatayong OFW Lounge. Sa kasalukuyan ay mayroong isang OFW Lounge katabi ng bagong immigration area na NAIA Rehabilitation Program. Nag-offer ito ng libreng pagkain, inumin, charging stations at Wi-Fi. Ngayong Semana Santa, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagmamalasakit sa kapwa, sakripisyo at pananampalataya. Hiniling sa mga Pilipino na alalahanin ang paghihirap ni Hesukristo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Joshua Garcia ng PTV. Sa paggunita ng Semana Santa, hiniling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging salamin ang mga ginawa ni Hesukristo. Ipinaalala ng Pangulo ang pagkakaroon ng compassion at self-giving ng Panginoon. Hinikayat din ng Presidente ang ating mga kababayan na gayahin ang pagiging matatag ni Jesus sa gitna ng pagsubok. Naniniwala ang Pangulo na ang hamon ay magpapatawid sa atin na maging better version ng ating mga sarili. Hinimok din ng Pangulo na gawing inspirasyon ng pagmamahal ng Diyos para maging sandalan ng isa't isa anumang balakid ang dumating. Kapiling ang ating mga pamilya at mahal sa buhay, umaasa si Pangulong Marcos Jr. na mas mapalalakas ang ating dedikasyon na gumawa na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaugnay pa rin ng Holy Week, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Transportation na paigtingin ang pagbabantay sa mga paliparan, pantalan at kalsada sa ating bansa. Pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr. ang ligtas at komportableng biyahe ng mga commuter. Nagbigay po ng order ang ating Pangulo, hindi lamang po sa DOTR, pero sa mga attached agency po, to ensure the safety and convenience of all the passengers who will be traveling to their hometowns or will have vacations. Mula PTV, Joshua Garcia, Balitang Pambansa. Mahigit sa 10,000 pulis at force multipliers ang ipapakalat sa Metro Manila upang matiyak ang seguridad ng publiko sa Semana Santa at panahon ng bakasyon. Itatalaga ang mga pulis sa mga transportation hubs, mga pangunahing lansangan, mga mall, business centers at mga parks at recreational spaces simula ngayong araw. Maglalagay din ng checkpoints papasok at palabas ng Metro Manila.
Kasabay nito, hinihikayat ni PNP NCRPO Director Major General Anthony Aberin ang mga pulis sa maging alerto. Pinapaalalahanan din niya ang publiko na tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa kanilang mga lugar. Posibleng umabot sa mahigit 150,000 ang mga pasaherong magtutungo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong magbabalik probinsya ngayong Semana Santa. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng PITX na mas marami na ang mga dumadagsang pasahero simula pa noong April 9. Maliban sa umuuwing sa probinsya para sa Semana Santa, bumabiyahe rin pabalik ng probinsya ang mga may anak o kamag-anak na a-attend ng graduation. Tinataya ring aabot ng 2.2 milyon na mga pasahero ang dadagsa sa PITX hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Posible na sa Miyerkules Santo ang inaasahang bulto ng mga behero dahil na rin sa long weekend. As of 5 a.m., aabot na sa 5,974 ang foot traffic sa PITX. Mahigpit din ang pagbabantay ng PNP sa paligid ng terminal para mapanatili ang kaayusan at seguridad. Nagpaalala din ang pamunuan ng PITX sa mga pasahero na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga matutulis sa bagay o anumang bagay na maaring pagmulan ng sunog. Mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan magiging mahigpit sa pagmamonitor sa overloading, partikular sa mga babiyahing sasakyang pandagat ngayong Holy Week. Kanselasyon ng lisensya, posibleng maipataw sa mga maglalayag na barkong overloaded. Ang detalye sa balitang pambansa ni Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas. Tututukan ng mga concerned government agencies ang ligtas na pagbiyahe ng mga magsisipagbakasyon ngayong panahon ng Kwaresma. Isa na dito ang mahigpit na pagmamonitor sa dagsa ng mga pasahero na sasakay ng barko at maiwasan ang overloading. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Amonte na magtutulong-tulong para matutukan ang overloading hindi lang ang PPA kundi pati na ng Marina at ng Philippine Coast Guard. Patuloy ani sa Monte ang koordinasyon ng Philippine Ports Authority sa Coast Guard at Maritime Industry Authority upang masigurong masusunod ang maximum capacity requirement ng mga biyabiyahing barko. Pagbibigay diin ni Samonte, hindi lamang safety ng mga biyahero ang prioridad nila ngayong inaasahang dagsa ng mga pasahero kundi pati na ang kanilang convenience. Isa po sa naging patakaran ngayon ay dapat close coordination yung PPA, Marina at saka po itong Philippine Coast Guard para maiwasan itong overloading dahil ang pinaka-priority talaga po ngayon ay yung safety at convenience na ating mga pasahero. So bawal na bawal po ang overloading. Kaugnay nito ay nagbabala ang Philippine Ports Authority sa mga barkong maglalayag ng overloaded. Sinabi na sa Monte na maaaring mauwi sa kanselasyon ng lisensya ng isang barko kung mapapatunayang may paglamag sa usapin ng overloading. Nagbili na anya sa mga shipping lines ukol dito si DOTR Secretary Vince Dizon sa gitna na din ang inaasahang buhos ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan. Pinakamataong hango sa mga pasahero ayon kay Samonte sa mga pantalan ay ang Batangas Port, ganun din ang mga pantalan sa Mindoro, Negros Oriental, Siquijor, Bohol, pati na sa bandang Visayas at Mindanao. At sakali man po na meron pong makapagpakita ng patunay at saka po kung meron man po the issue ng overloading, maaari pong makansela ang kanilang lisensya. Kaugnay nito, inihayag ni Samonte na nasa 3.5% ang dagdag na mga pasaherong dagsa sa mga pantalan ang kanilang nakikita kumpara ng mga nakaraang taon. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Naglabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 6 na proklamasyon para sa mga special non-working holiday sa ilang bayan ngayong Mayo. Ayon sa proklamasyon o Proclamation number 849 hanggang 854 na pirmado ni Pangulong Marcos Jr. noong April 8, idineklarang special holiday ang May 2 sa Bawan, Batangas para sa Sublian Festival, May 5 sa Santiago City para sa kanilang ika-31st cityhood anniversary. Holiday rin
sa Kapangan, Benguet sa May 5 bilang paggunita sa kaarawan ni Governor Bado Dangwa. May 8 sa Rojas, Cotabato para sa ika-58 founding anniversary. May 9 sa San Jose Negros Oriental para sa Charter Day at May 20 sa Uyugan, Batanes para sa kanilang Foundation Day. Noong Biyernes, inilabas ng Official Gazette ang nasabing kautusan na layo na bigyang daan ang mga lokal at makasaysayang okasyon ng kada bayan. Idineklara ng Department of Health ang Code White Alert status ngayong Semana Santa. Ito'y bilang paghahanda sa anumang health emergencies ngayong marami sa ating mga kababayan ang magbabakasyon sa iba't ibang mga lugar. Nagsimula ang alert status nitong linggo ng palaspas at magtatapos hanggang sa linggo ng pagkabuhay sa April 20. Kalimitang idinedeklara ang Code White Alert tuwing may national events, holidays at selebrasyon para masiguro ang kahandaan ng health facilities at personnel sa pagtugon sa anumang sakuna. Sa ilalim din ito, kinakailangang handa ang lahat ng medical personnel lalo't higit ang mga naka-duty sa emergency rooms at critical care units sa posibleng dagsa ng mga pasyente. Samantala, hinikayat naman ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko na manatiling mapagmatsyag at maging maingat para sa isang ligtas at malusog na paggunita ng Semana Santa. Mag-iikot ngayon sa Pantalan sa Maynila ang mga opisyal ng Department of Transportation upang alamin ang kahandaan nito sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Vel? Naomi, nakatakot ang Department of Transportation Philippine Port Authority ang Manilan shortcut optal biyaheng aksos ngayong Semana Santa. Sa punahan ni DOTR Secretary Vincent at PPA General Manager Jay Santiago na nandito na ngayon ang pag-iikot. Sa posibleng inspection ng sakyang barko, boarding gate, ticketing booths, walkways at iba pang pasilidad para sa mga pasahero. Bukod dito, nilagdaan na rin Secretary Dizon ang Joint Memorandum Circular ng DOTR, PPA at Maritime Industry Authority o Manila at Philippine Coast Guard para sa overloading na pandaga. Alinsunod dito, maglalagay na ng e-ticketing system ang PPA para mas madaling ma-monitor ng mga sasakay na pasahero upang maiwasan overloading. Ito ay pasiguraduhin na at walang magiging aberya sa biyahe ng mga dumating biyahero ngayong Holy Week. Ayon sa PPA, maaaring umabot sa 173 milyon ng pasahero sa mga pantalan sa bansa Holy Week. Mas mataas ito ng 1.57 million o 2.3% kumpara sa naisalang dami ng pasahero noong nakaraang taon. Magsisimula ang inspeksyon anumang oras simula ngayon. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Samantala, grupo ng Pilipinas na tumulong sa search and rescue operation sa Myanmar, nakauwi na ng bansa. Mga natutunan nila sa Ground Zero magagamit din sa paghahanda ng Pilipinas sa sakuna. May Balitang Pambansa si JM Pineda ng PTV. Bago mag-alas 12 ng hating gabi nang lumapag sa Villamor Air Base sakay ng C-130, ang 89-man team ng Philippine Humanitarian Contingent Team na tumulong sa search and rescue sa Myanmar. Halos 2 linggo silang namalagi sa Myanmar, kaya nakita nila ang laki ng pinsala ng 7.7 magnitude na lindol. Kabilang sa mga sumalubong sa contingent team ay sina Health Secretary Ted Herbosa at Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro. Ayon sa team leader ng Philippine Medical Assistance Team ng DOH na kasama sa contingent, hindi naging madali ang pinagdaanan ng bawat isa. Dagdag pagsubok sa kanilang magkaibang kultura at language barrier. One of the first challenge po na na-encounter namin was yung communication kasi magkaiba po yung language namin. But we were given interpreters ng OCD. And then during dun po sa operation namin sa Pianmina, may mga nag-volunteer po mga student and Filipino teachers na tumulong po sa amin para maka-communicate po kami ng mabuti sa mga pasyente. And the next po was the weather. Kasi umabot po ng 45.1 yung temperature doon. So inom lang po ng water every time. Hindi naman sinasarado ng Pilipinas na magpadala muli ng panibagong contingent sa Myanmar.
kung sakaling kailangan ng panibagong tulong mula sa Pilipinas. Is no request at as of this time. Maghihintay kami ng request at then sisiyasatin namin kung anong specific needs na ang nire-request nila and kung kaya natin tugunan. Sa tala ng contingency team, nasa higit 1,000 mga Pinoy ang nabigyan rin nila ng tulong. Karamihan daw dito ay may mga sugat at kailangan pa ng atensyong pangmedikal. Yun po yung kailangan po nila kasi karamihan sa kanila natutulog pa rin sa labas. Sa hospital, ayaw nilang matulog sa loob ng mga wards. Doon po sila sa parang open space. Pati yung bahay doon sa kung saan kami una naliligo, doon sila sa front ng bahay nila na natutulog. May epekto rin sa mental health ng mga biktima ang nangyaring kalamidad. Kaya naman nagpadala ang DOH ng psychosocial support sa Yangon na tutulong sa mga Pinoy. Kahapon nagpadala din tayo ng 4 na team for psychosocial support. Sa Yangon naman sila. Sa Yangon sila assigned. Ang mission naman nila to help yung mga Filipinos na suffering from psychosocial problems because of the effect ng earthquake. So support naman natin yon. I think yung embassy sa Yangon ang tumutulong sa kanila. Malaking bagay para sa grupo ang ginawa nilang pagtulong sa search and rescue. May mga natutunan daw kasi sila sa ground zero na pwedeng magamit sa paghahanda ng Pilipinas sa sakuna. Actually sir, sa mga ganong operation is kailangan yung coordination is very important. Paano natin i-handle yung mga foreign, mga user teams na coming in from different countries. So yun yung mga mechanism natin sa coordination para ma-ensure natin yung capability ng bawat foreign countries is ma-allot natin doon sa talaga sila kinakailangan. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Umarangkada na ang online voting para sa mga Pilipino mula sa iba't ibang panig ng mundo. COMELEC tiniyak na magiging maayos ang proseso ng botohan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Joshua Garcia ng PTV. Umarangkada na kahapon ang internet voting para sa mga registered voter na Pilipino na nasa ibang bansa. Unang nakaboto online para sa 2025 midterm elections ang mga Pilipino sa New Zealand bandang alas 4 ng madaling araw sa oras sa Pilipinas. 77 posts ang nakalaan sa online voting. 16 ay nasa mga embahada at consular offices. Pinapaalala namin, iscan ang QR code na matatagpuan sa aming website o di kaya ay type ang URL natin ov.comelec.gov.ph/enroll. Sanang sa gayon, kayo pong mga kababayan naming rehistradong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo ay magkaroon ng access sa internet voting at makaboto. Dito pwedeng bumoto ang mga Pinoy abroad gamit ang kanilang gadgets, kasama sa mga maikinabang ang mga seafarer na hindi na kailangan pang dumaong para makaboto. At the convenience of your home, kahit sa sasakyan, kahit sa inyong mga trabaho, gamit ang inyong cellphones, laptops, tablets, mga personal computers, at higit sa lahat po, pauli, yung ating mga kababayang mga seafarers at marino, ito na po ang pagkakataong makaboto kahit kayo'y naglalayag sa inyong mga barko saan man panig ng mundo. Siniguro naman ng COMELEC na magiging maayos ang online voting. Ayon sa poll body, may mahigit 1,300,000 Pinoy overseas voters para sa 2025 elections. Pero mahigit kumulang 50,000 pa lang ang nakapag-enroll sa internet voting system. Noong 2022 national elections, umabot sa 40.59% ang turnout mula sa 1.6 million na overseas voters, ang pinakamataas sa kasaysayan. Nag-umpisa ang registration noong March 20 at magtatagal hanggang May 7. Magtatapos naman ang internet voting hanggang May 12, kasabay ng pagtatapos ng pagboto sa Pilipinas. Mula PTV, Joshua Garcia, Balita Pambansa. Kapayapaan at seguridad ngayong panahon ng eleksyon. Yan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa mga kasundaluhan sa 6th Infantry Division sa Brigadier General Gonzalo H. Sionco sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao noong Biyernes. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng presensya at pagbabantay ng military lalo na ngayong panahon ng kampanya. Matatandaan na kapag tala ang Commission on Elections o COMELEC ng kaunting pagbaba sa election-related threats hanggang nitong March 19. Ipinagmalaki ng Pangulo ang walang humpay na pagsisikap ng 6th Infantry Division na ibalik ang kapayapaan sa rehiyon, lalo na sa muling pagtanggap sa mga rebeldeng nagbabalik sa pamahalaan. Samantala, bumisita ang Pangulo sa tropa ng militar para saksihan ang iba't ibang uri ng armas at baril na nakumpiska ng pamahalaan mula 2024 hanggang 2025.
2025. Lumagda ng 2 kasunduan ng Office of Civil Defense o OCD, lokal na pamahalaan ng Victoria sa Negros Island at Negros Association of Chief Executives para palakasin pa ang katatagan ng mga bayan sa Negros pagdating sa sakuna. Kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanoon noong April 8 na may 25,000 na mga apektadong residente. Unang pinirmahan ang Memorandum of Agreement para sa Victoria City. Paigtingin pa umano nito ang kakayanan ng Disaster Risk Reduction and Management o DRRM ng lungsod gamit ang ilang mayroon ang OCD tulad ng pagsasanay at mga impormasyon tungkol sa kalamidad. Pinirmahan naman ng Negros East ang pagpapalawak pa ng mga inisyatibong programa sa lahat ng bayan sa Negros Occidental. Samantala, siniguro naman ng OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na laging nakaagapay at nakasuporta ang national government sa mga lokal na pamahalaan sa bansa lalo na sa panahon ng kalamidad. Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas na isinagawa sa Antipolo City, Rizal. Si Christian Andrade ng PIA Calabarzon para sa Balitang Pambansa. Pinuri ng mga benepisyaryo sa Rizal ang inisyatibo ng gobyerno na trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas at si Pangulong Bongbong R. Marcos Jr. sa pagbibigay ng mga mahalagang serbisyo sa kanilang komunidad. Isa si Perla Magbato, isang 4-piece member, first-time job seeker na nagtatrabaho bilang extra sa paglalaba at pamamalansya. Lubos ang kanyang pasasalamat dahil napabilang siya sa mga hard on the spot bilang isang massage therapist at makakatanggap pa ng 5,000 piso bilang employment assistance. Nagpapasalamat kay President Bongbong Marcos dahil po sa opportunity na to. Tuloy-tuloy yung pagkuha ko ng mga requirements ko, tuloy-tuloy ang pagpasok ko ng trabaho. Maportahan ko na po ang pang-araw-araw na pangangailangan ng aking pamilya. Layunin ng trabaho at serbisyong pangkalusugan na ilapit ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa komunidad upang makapagbigay ng mga oportunidad tulad ng trabaho, medical consultation, libreng medisina at maging pinansyal na tulong. Panawagan naman ni Melinda Susorio Blueque, isang 4-piece member na makakatanggap ng 3,000 piso na assistance na huwag sanang maputol ang ganitong tulong lalo na para sa mga nangangailangan. Hiling ko lang na sana wag na mapuputol ang 4-piece para mas marami pa siyang matulungan. Makakaasa ang publiko na tuloy-tuloy ang pagbibigay inisyatibo ng gobyerno upang ilapit sa mga mamamayan ng iba't ibang serbisyo at oportunidad para sa adhikain ng pamahalaan na itaas ang antas ng kabuhayan at mabawasan ang kahirapan sa bansa. Mula sa PIA Calabarzon, Christian Andrade para sa Balitang Pambansa. Ilalabas mamayang alas 12 ng tanghali ang vlog ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa Russian vlogger na nambastos ng mga Pilipino. Sa isang short clip sa kanyang Instagram, pinanood ng Pangulo ang pangharas ni Vitaly Dorovetsky sa mga Pinoy. Arestado na ang YouTuber at nahaharap sa patong-patong na kaso. Una nang sinabi ng DILG na hindi siya ipapadeport dahil kailangan niyang harapin ang mga asunto. Paraan din ito ng pamahalaan para mabigyan siya ng leksyon. Narito ang bahagi ng reaksyon ng Pangulo sa kanyang napanood. I'm gonna f***ing rob you. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Nakapagtala ang Manila International Airport Authority ng 150,000 na pasahero na dumagsa sa mga paliparan kahapon. Ngayong araw naman, pangilan-ngilan ang dumarating na sa NAIA. Si JM Pineda ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. JM? Tama ka dyan, Naomi. Pailan-ilan pa nga lang yung pumupunta dito sa Manila International Airport o Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. At dito nga sa likuran ko, makikita ninyo ay may ilan pa lang mga coaching nakapila. Pero inaasahan nga na baka sa mga susunod na oras at susunod na araw ay dumagsa na ang mga tao dito sa paliparan. Tiniyak na Manila International Airport Authority o MIAA ang kahandaan sa posibleng pagbuhos ng mga pasahero sa mga paliparan.
Kahapon nga nakapagtala ang MIAA ng nasa 150,000 na mga pasahero na bumiyahe sa mga airports. Normal daw na bilang ito pero sa kabila niyan ay inaasahan ng pamunuan na pagdating ng Miyerkules Santo ay pumalo pa sa 160,000 ang pasahero dito. Kasabay niya nilinaw rin ng MIAA na hindi dapat ipag-alala ng mga pasahero ang mga random checking na ginagawa sa paliparan. Huwag sila mag-alala na may random checking na nangyayari sa kanilang bagahe. Ito kasi part of procedure naman yan, no? So yung pagsaswab ng bag nila, kasi maalala natin, may nag-viral na pasahero nung nakaraan na narrating her experience with random checking. So yes, it's part of standard procedure. Tandaan lang natin na yung swabbing ito would be done in front of you. Nagpaalala rin ang pamunuan na maging maaga sa airport upang maiwasan ang aberya lalo na sa mga international flight. Limitahan na rin umano ang pagdala ng mga power banks sa loob ng eroplano. Kung sakaling may bit-bit, mas mabuti umanong ilagay ito sa hand carry bags at huwag sa check-in baggage para makita agad kung may aberya. Samantala, nakausap naman natin ng ilang mga pasahero. Maaga pa lang daw ay nagplano na sila na lumipad upang hindi makisabay sa dagsa ng tao sa Huwebes Santo hanggang sa Easter Sunday. Actually, kaya kami nagplano ng Monday to Thursday kami nag-book ng vacation namin sa Boracay para mas konti yung tao. Sana. Favorite place namin to ng sister ko galing sa States. Yan. Favorite place namin, favorite beach namin yan. So, almost, ako din every year almost palagi yun nandun. Ngayon, misa ngayon nga, nakikita natin dito sa ating gilid na medyo mahaba na yung pila ng mga kotse at panigurado ay sa mga susunod na araw nga ay mas dadami pa daw ito at inaasahan na maraming mga pasahero pa ang pupunta lalo na daw sa international flight. Sa ngayon, wala pang tala ang MIAA kung ano yung mga destinasyon na pinupuntahan ng mga pasahero nila. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Paiigtingin pa ng National Irrigation Authority ang pagtatayo ng mga solar-powered na irrigation system sa bansa para makatulong sa mga magsasaka. Si Jude Pitpita na Radyo Pilipinas Lawag para sa Balitang Pambansa. Kung dati, gasolina at diesel ang kailangan ng mga magsasaka para sa pagpapatubig sa mga pananim nila sa Batac City, Ilocos Norte, ngayon malaki na ang matitipid nila dahil solar-powered irrigation system project na ng National Irrigation Administration ang gamit nila. Kaya naman ang NIA hihigitan pa ang 1,000 units na naitayo nila sa buong bansa nitong 2024. Of course, sa tulong ng proyekto nito, tiyak na magiging maginhawa ang pamumuhay ng ating mga magsasaka dahil mababawasan ang pinagastusin sa paggamit ng motor pumps at diesel. Marami po ito sa buong bansa. In fact, for 2024 alone, aabot yata tayo ng 1,000 units sa buong bansa po. Pagmamalaki pa ng NIA, hindi lang makakatipid ang mga magsasaka, kundi mapapadali rin ang kanilang trabaho dahil programmable na ang irrigation system. Ibig sabihin, nakadepende sa tanim ng mga magsasaka ang ilalabas na tubig sa irigasyon. Aabot sa 15 ektaryang bukid ang kayang patubigan ng 1 unit ng nasabing irigasyon na nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, tiniyak ng NIA na mapapababa ng mga magsasaka ang gastos sa produksyon kasabay ng pag-angat ng kanilang pamumuhay sa bagong Pilipinas. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpita na para sa Balitang Pambansa. Asahan ang napakainit na panahon ngayong araw sa maraming lugar sa bansa. Ayon sa heat index ng Pag-asa, makakaranas ng 44 degrees Celsius ang NAIA, Pasay City at Etiagi, Isabela. 43 degrees Celsius naman ang mararanasan sa Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao, Cagayan, Subic Bay, Olongapo, San Ildefonso, Bulacan, San Jose Occidental, Mindoro, Tanawan, Batangas at San Jose Occidental, Mindoro. 42 degrees Celsius naman sa Balera, Aurora at Iba, Zambales. Kamiling at Tarlac, Puerto Princesa City, Palawan, Cuyo, Palawan, Aborlan, Palawan, Virac, Catanduanes, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, La Carlota, Negros Occidental at Catarman. Northern Samar, payo ng Pag-asa sa publiko, huwag lumabas ng bahay kung wala namang mahalagang lakad mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagkabalita. Ito ang Balitang Pambansa. Sa buwis na babayaran, aangat ang buong bayan. Kaya naman mga kababayan, pay as you file. Magbayad ng buwis sa tamang panahon. Para sa forms at karagdagang impormasyon,